Hindi nakakalimutan ni Giselle ang nangyari sa kanyang papa noon, kung kaya't ipaparanas niya kay Moira kung ano ang ginto. Nung mga time na nilipat nga ni Moira, itong kanyang papa nang sapilitan sa ward kahit na hindi ang kalagayan nito. Tinanggal ito sa VIP kung kaya't ibabalik ni Giselle kung ano ang ginawa ni Moira sa kanyang papa. Reklamo siya ng reklamo dahil panay-bahing na nga ang kasama ni Moira, mabuti na lamang at nag-iisa lamang ito sa kanyang room. Si Moira ay likas nga na pagkamaarte. Manang-mana nga ito sa kanyang anak na si Zoe. Dito nga ay kanyang sisigawan itong isang pasyente kung saan panay nga ang ubo. Sinabi nito na ikontrol ang kanyang sarili at magtakip ng bunganga nang sa ganun ay hindi gumalat ang virus, no? Dala-dala niya. Takot na takot si Moira, baka nga daw ay makuha niya ang naturang virus ng babae. Naawat nga siya ni Zoe na kontrolin ang kanyang sarili at huwag niyang gawin yun. Maya-maya pa nga ay maaabutan siya ni Giselle at rinig na rinig ang sigaw niya. Kung kaya't dito nga isisitahin siya kung bakit ganun ang kanyang pag-ugali na tela walang pagbabago. Parang nasa kulungan at parang asal inmate pa rin siya. Dapat umano ay respetuhin niya ang kanyang kasamahan sa room na iyon dahil pares lang naman sila na pasyente. Balit, masyadong mataas nga ang tingin ni Moira sa kanyang sarili. Sinabi niya na hindi niya deserve ang ganoong room. Dati siyang CEO ng Apex at hindi siya karapat-dapat na naroroon. Ngunit sinagot naman siya ng pabalang nitong si Giselle na baka nakakalimutan niya na tapos na ang kanyang trono at tapos na rin ang kanyang paghari-harian sa Apex at ngayon wala na siyang karapatan kundi isa na lamang siyang ordinaryong pasyente ng Apex kaya wala siyang karapatang magreklamo. At kung baka nakakalimutan umano niya ang ginawa niya kay Lolo Pepe noon. Ikinuwento ni Giselle kung saan hirap na hirap ang kanyang papa nung mga time ni Moira. Pilit niya itong pinapaalis sa room. Kaya naman deserve lang ni Moira kung anong naranasan niya ngayon. Wala siyang karapatang magreklamo dahil kung naging mabuti lamang siya noon ay hindi niya mararanasan ang ganoong sitwasyon. Bagman sa kalooban nitong si Moira ay wala siyang magagawa. Kinausap na lamang na si Zoe na tulungan siya na makahanap ng isang private room nang sa ganun makaalis siya sa sitwasyon niya. Maya-maya pa nga ay umalis na nga itong si Giselle at inirapan nga itong si Moira at sinabihan na ang kanyang pasyenteng isa na mag-ingat umano dahil may kumakalat na virus at ang virus na iyon ay walang iba kundi Moriatic virus kung kaya't ingatan niya ang kanyang sarili. Nag-alala ang pasyente, akala naman nito ay totoo talaga na may virus. Kaya't sinabi nito na sana daw ay kung sino man ang may dala ng Moriatic virus ay sana mawala na siya at hindi na pa kumalat. Retalo nga itong si Moira kung kaya't inaaway niya ang pasyenteng yon. Sinabi nito na sana ikaw na lang ang maunang matigok at tumigil na sa kakaubo. Nagalit sa kanya ito at sabi pa nito sa kanya ay tumigil siya sa kangawa. Kung gusto niya ay sasabuyan siya ng alcohol. Hiya na lamang si Moira dahil sa sobrang niyang kaartihan kahit wala naman talaga siyang magagawa sa kanyang sitwasyon kundi tiisin na lamang. Sa kabilang banda, sinisigurado nga ni RJ na bantayan ang buong Apex dahil na rin sa nangyari kay Moira. Natatakot siya na baka isang araw ay makalusutan naman itong si Carlos. Baka kung ano naman ang gawin at maisip na dito nga kay Lynette. Kung kaya't sinisigurado niya na bantayan ang loob ng Apex. Masyado na manong poeresyo itong si Carlos. Hindi lang siya ang napoporesyo, maging ang kanyang anak na si Zoe. Kaya kailangan na talaga na mahuli nitong si Carlos at bantayan maigi ang buong hospital. Samantala, pinayuhan naman itong si Carlos ng kanyang kaibigan na si Romualdo na dahil sa kanyang ginawa ay maigi umano na magtago umano siya at huwag umanong magpakita muna.